Magandang araw! Kayo ay bahagi na ngayon sa aking klase sa EPP para sa ika-4 na baitang. Alam ba ninyo ang kahulugan ng EPP? Ang EPP ay nangangahulugang edukasyong, pantahanan at pangkabuhayan. Maaari kayong nagtataka sapagkat iba ito sa mga dati ninyong aralin. Sa unang pagkakataon ay mapag-aaralan ninyo na ang asignaturang ito kung saan ang iyong matututuhan at mas mahahasa pa ang iba't iba ninyong kasanayan. Balikan nga natin, ano-ano ang mga ginawa ninyo simula noong walang klase? Naglaro, kumain, natulog. Yun lang ba ang mga ginawa ninyo? Hindi ba kayo tumulong sa mga gawaing bahay? Naranasan ba ninyong tumulong sa pagbebenta? Kung hindi, ano-ano yung mga nakikita ninyo ngayon na karamihan ay ibinebenta lalo na sa online simula noong pandemic? Tama, iba't ibang uri ng mga halaman at mga pagkain. Mga bata, nakikilala ba ninyo ang mga nasa larawan? Siguro hindi pa. Sila ay ilan sa mga matagumpay na entrepreneurs. Ang unang larawan ay siya ang tagapagtatag at CEO ng Facebook. Siya ay isang internet entrepreneur. Ang pangalawa ang tagapagtatag ng Microsoft Corporation. At ang pangatlo ay may-ari ng SM o shopping mall. Ang mga sumusunod na iba pang larawan ay mga matatagumpay na entrepreneurs sa ating bansa. Siya ang nagmamay-ari ng Philippine Airlines at siya rin ang nasa likod ng Asia Brewery at Fortune Tobacco, si Lucio Tan. Si Lolita Hizon naman ang Pampangas Best, ang nangunguna sa pagbebenta ng tosino at iba pang produktong gawa sa yung ginagamit nating toothpaste na Happy. Si Cecilio Pedro ang sinasabing isa sa mga matagumpay na negosyante sa Pilipinas. Siya ang nagmamay-ari nito. Ang kanyang pagiging malikhain sa paggawa ng panlinis ng ngipin ang naging susi sa kanyang pagiging maunlad. Si Alfredo Yao, ang paglalagay ng juice sa pakete ay naisip niya noong 1980. Simula ang interes niya sa negosyo sa pagpapakete hanggang naisip niya ang pagpapakete ng juice na Zesto. Nais ba ninyong maging entrepreneur? Oo. Bakit? Dahil gusto ninyong sumikat at yumaman? Paano ito makakatulong sa sarili mo at sa iyong pamilya? Tama, makakabili ka ng gusto mo at makatulong sa iba, lalong-lalo na sa pamilya at pati na rin sa ating bansa. Ang entrepreneur ay may determinasyon, may kaalaman sa negosyo at marketing skills.
Sila ang nagsasaayos, nangangasiwa at nakikipagsapalaran. Ulitin ko, ang entrepreneur ay isang individual na nagsasaayos, nangangasiwa, nakikipagsapalaran sa negosyo, may determinasyon, may kaalaman sa negosyo at marketing skills upang ang produkto ay maging kapaki-pakinabang, maganda ang serbisyo at kumikita ang negosyo o ang kabuhayan ay kumikita. Nalaman natin kung ano ang entrepreneur. Ano naman ang entrepreneurship? Ang entrepreneurship ay pagnenegosyo o paghahanap buhay. Ang entrepreneurship ay tumutukoy sa kakayahan ng isang individual na mabatid ang mga kalakal at serbisyo na kailangan ng tao at maihatid ang mga ito sa tamang panahon, tamang lugar at tamang madla o tao at mabenta sa tamang halaga. Ang entrepreneurship ay tumutukoy sa paggawa at pagpapalago ng negosyo upang kumita rito. Sa modernong panahon, ang entrepreneurship ay tinutukoy rin bilang isang hakbang upang mas mapaunlad ang mundo sa pamamagitan ng paglutas ng malalaking suliraning hinaharap nito. Halimbawa, pagsisimula ng makabagong produkto at pagbuo ng epektibong solusyon. Makakatulong din ito upang mapababa ang unemployment rates sa pamamagitan ng paggawa ng mga trabaho upang malabanan ang kahirapan. Mahalaga ang entrepreneurship sa isang individual, pamilya, komunidad at bansa sapagkat ito ang susi sa pag-unlad. Bakit mahalaga ang entrepreneur? Sa pamamagitan ng pagiging malikhain at pagkakaroon ng makabagong ideya, ang entrepreneur ay makagagawa ng gawaing kalakal o serbisyo. Kanyang mga ideya ang tutugon sa pangangalaga ng mga mamamayan. Sa pamamagitan ng diagram na ito, malalaman natin ang kahalagahan ng entrepreneur. Una, ang entrepreneur ay nakapagbigay ng mga bagong hanapbuhay. Sila ay nakakatulong upang magkaroon ng trabaho ang mga tao. Pangalawa, ang mga entrepreneur ay nagpapakilala ng mga bagong produkto sa pamilihan. Sila ang tagahikayat ng customer. Pangatlo, ang mga entrepreneur ay nakakadiskubre ng mga makabagong paraan na magpahusay ng mga kasanayan o sila ay researcher or inventor. Pang-apat, ang mga entrepreneur ay nakapaghahatid ng bagong teknolohiya, industriya at produkto sa pamilihan o sila ay innovator. Panglima, ang entrepreneur ay nangunang pagsamahin ang mga salik ng produksyon tulad ng lupa, paggawa at puhunan upang makalikha ng produkto at serbisyo na kailangan sa ekonomiya ng bansa o sila ay may tuturing na developer. Uulitin ko, ang mga kahalagahan ng entrepreneur ay nakapagbibigay ng mga bagong hanapbuhay, nagpapakilala ng mga bagong produkto sa pamilihan, nakakadiskubre ng mga makabagong paraan, magpahusay ng mga kasanayan, nakapaghahatid ng bagong teknolohiya, industriya at produkto sa pamilihan, at sila ay nangungunang pagsamahin ang mga salik ng produksyon upang makalikha ng produkto at serbisyo na kailangan sa ekonomiya ng bansa.
Sa kabuuan, ang entrepreneur ay malikhain, mapagsapalaran, at mahusay sa pagbubuo ng desisyon. Subukan natin ang iyong kaalaman. Kunin ang lapis at papel at isulat ang sagot. Una ng patlang upang mabuo ang isinasaad sa pangungusap. Number 1. Ang salitang entrepreneur ay hangos sa salitang French na blank. Ulitin ko. Ang salitang entrepreneur ay hangos sa salitang French na blank. Ano ang sagot? Number 2. Ang blank ay tumutukoy sa kakayahan ng isang individual na mabatid ang mga kalakal at serbisyo na kailangan ng tao at maihatid ang mga ito sa tamang panahon, tamang lugar at tamang madla, at mabenta sa tamang halaga. Ulitin ko. Number 2. Ang blank ay tumutukoy sa kakayahan ng isang individual na mabatid ang mga kalakal at serbisyo na kailangan ng tao at maihatid ang mga ito sa tamang panahon, tamang lugar at tamang madla at mabenta sa tamang halaga. Sagot. Number 3. Masasabing ang isang individual ay isang entrepreneur kung siya ay nagsasaayos, nangangasiwa at nakikipagsapalaran sa isang blank. Ulitin ko. Masasabing ang isang individual ay isang entrepreneur kung siya ay nagsasaayos, nangangasiwa at nakikipagsapalaran sa isang blank. Sagot. Number 4. Ang mga entrepreneur ay nakalilikha ng mga bagong blank. Ang mga entrepreneur ay nakalilikha ng mga bagong blank. Sagot. Number 5. Ang mga entrepreneur ay makapaghahatid ng mga bagong blank sa pamilihan. Ulitin ko, ang mga entrepreneur ay makapaghahatid ng mga bagong blank sa pamilihan. Iwasto ang iyong sagot. Bilangin ang nakuhang tama. Ito ang mga sagot. Number 1, entreprende. Number 2, entrepreneurship. Number 3, negosyo. Number 4, produkto. Number 5, produkto. Ilan ang nakuha ninyong tama? Handa ka na ba para sa isang gawain? Maghanap ng 5 bagay na gamit sa inyong tahanan na maaaring ipagbili ng isang entrepreneur. Bigyan ng presyo o halaga ang bawat isang gamit. Bilangin ang mga bagay na nakuha at ang katumbas na halaga ng kabuuang nakuha at isulat ito sa papel at ipakita. Ang makakakuha ng pinakamataas na halaga ang siyang mananalo. Ulitin ko, maghanap ng 5 bagay na gamit sa inyong tahanan na maaaring ipagbili ng isang entrepreneur. Bigyan ng presyo o halaga ang bawat isang gamit. Bilangin ang mga bagay na nakuha at ang katumbas na halaga ng kabuuang nakuha.
Isulat ito sa papel at ipakita. Ang makakakuha ng pinakamataas na halaga ang siyang mananalo. Halimbawa, backpack, ang katumbas ay 350, notebook 35, papel 25, lapis 15, pambura 10. Ang kabuuan ay 435. Gawin na. Mga bata, masasabi ba ninyo ngayon sa inyong sarili na ang napag-aralan ko ngayon ay tungkol sa entrepreneurship? Una, napag-aralan ko na mahalaga ang entrepreneur. Pangalawa, napag-aralan kong kahalagahan ng entrepreneurship. Bukod sa rito, napag-aralan kong kailangan ng determinasyon at kasanayan upang magtagumpay.